Nasaan si Bongbong? Lagot. Nasaan si BBM? Ipakita nyo siya sa amin. Yun. Live stream. Yun. Alive. Aware. Yes. And awake. Buhay. Kasi, pag yung diverticulitis na yan, Ayan, diverticulitis, at dumugo na yung Patay large talaga yan. intestine niya, kailangan na yan ng surgery. Yes. Pag nag-surgery si BBM, Hindi na yung bastahan. siyempre general anesthesia yun. Aba, ayon sa ating batas. Yes. Diba? Batas kayo. Temporarily incapacitated siya. Yes, true. And if he's temporarily incapacitated, Ito malupit. the Vice President Ayun, assumes office. yun. Di ba? Ito pa. Alam mo, pag namatay na yan si Bangag, matataranta na yan Talaga si nito. Satanas, baka magpakamatay din yan. Alo. Dahil din niya makakayanan. Dahil buwang na yan eh. Buwang na. sa kakadroga. Tingin mo, high na sila. Pero again, Grabe, ano? kapag, sinadya ng pagkakataon ng tadhana na mawala sila sa mundong ito, talagang Walay talaga. mangyayari yan. Pag tinadhana. At least alam niya. At least aware si Bangag, di ba? Na maraming nagdadasal sa kanya na mawala na siya sa Namatay mundong na siya. ibabaw. Di ba nakita niyo yung sagot niya? Yes, true. Oh. Ibig sabihin, nakririnig nila tayo. Tama. Siya lang talaga ang presidente, maraming nagdadasal na magugurgur siya. Dahil sukang-suka na yung taong bayan sa kanya eh. Real to. O, ayan na. Saan si Bongbong? Ilabas nyo kung talagang buhay pa. Kasi nga, ito si Atty. Rowena Guanzon, marami itong mga... Alam ko marami siyang kapatid na doktor eh. Makakapagtanong siya kung ano talaga yung kalagayan niya ni Bongbong Marcos. Napilit niya na ngayon tinatago at pinagtatakpan. At ang napakasama pa, dapat si BP Sara yung mag-in-charge dyan kung ganyan ang kalagayan niya. Yun talaga dapat eh, hindi yung ES niya. Kita mo ngayon, nagpipiling presidente si ano ba yun, yung asawa ni Vilma Santos. Talagang akala mo siya ang presidente. Hindi, mali yung ginagawa niya nun. Kaya dapat tama itong ginagawa natin ni Atty. Rowena. Ilabas nyo si BBM ng live. Hindi yung pa-video-video lang kayo. Hindi yung maluloko ang mga tao sa mo. Lagi nyo na yung ginagawa. Grabe na. Tapos ito nga, nakakatawa itong mga banat na ito ni Maharlika. Na talagang, sabi nga talaga niya, malapit na yan. At saka pag nategi nga yan, ay mabubuang baka sumunod na rin si Lisa. So, ayan, yan dalawang yan ang panunoorin natin. Kasi talagang, alam mo, dapat kasi, yung mga ganito talaga yung banat. Hindi na pwedeng paligoy-ligoy. Diretso kasi nga, kailangan na talaga, katulad sinasabi ni Maharlika, kailangan na talagang matapos tong si BBM para maayos na, magkaroon ng kaayusan man lang dyan sa atin kasi sobrang kaguluhan na. Nasaan si Bongbong? Oh, nasaan? Nasaan si Bongbong? Yung. Nasaan si BBM? Ipakita nyo siya sa Labas amin. nyo. Live stream. Alive. Alive. Aware. And awake. Kung humihinga Kasi, pa. pag yung diverticulitis na yan, diverticulitis, at Sasabihin na yan, sana yan, patay na dapat. large intestine niya, kailangan na yan ng surgery. Yes. Pag nag-surgery si Oo, BBM, hindi basta-basta yan. Hindi mo alam kung siyempre makakaligtas general kapag anesthesia kasurgery yun. mong yan Aba, eh. ayon sa ating batas. Papahinga ka Diba? talaga. Si Sarah na. Temporarily incapacitated siya. Yes, true. And if he's temporarily incapacitated, the Vice President assumes office. Hindi ba? Bihira nakakaligtas dyan. Pwede ba yun? Habang siya ay nasa operating table at unconscious siya, ay cabinet pa rin. Hindi pwede yun. Ang acting? Hindi pwede. Magkakagulo na tayo. Hindi naman pwedeng gano'n. Yes. Kasi may true. konstitusyon naman po tayo. Eh kung mamatay siya dyan, Ayun. Sa Ang operating hinihintay ng madami. pag unconscious siya dahil naka-under anesthesia Oo, siya, baka makoma he is pa yan, temporarily matagal, mahirap siya incapacitated and the Vice President must assume office. Diba? Ito pa. Alam mo, pag namatay na yan si Bangag, matataranta na yan si Lisa Tanas, baka magpakamatay din yan. Dahil din niya makakayanan. Dahil buwang na yan eh. Buwang Buwang na. na sa kakadroga. Tingin mo, high na sila. Pero again, kapag, sinadya ng pagkakataon Yes, ng tadhana na mawala sila sa mundong ito, oras na talagang kahit sino naman. mangyayari yan. Sabi pa niya, the rumor of my death are highly exaggerated, chuchu-chuchu. Okay, sinabi ko bang namatay ka? Ang sinabi lang, wini-wish lang namin na magurgur ka na, ma-overtake ka na, para matapos na yung walang hiyaan ninyo. Yun. Yan ang katotohanan. Pero malinaw na talagang dapat nang mawala si Bangag. Dapat na talaga. Sabi nga natin, talagang, kapag tinadhana na yan, na magugurgur. At least alam niya. At least aware si Bangag, di ba? Na maraming nagdadasal sa kanya na mawala na siya sa mundong ibabaw. Di ba? Nakita niyo yung sagot niya? Oh, ibig sabihin, nakririnig nila tayo.
Yes, alam nila yan. Siya lang talaga ang presidente, maraming nagdadasal na magugurgur siya. Dahil sukang-suka na yung taong bayan sa kanya. True. So yun, mga kapalangga. May sakit naman talaga si Bangag. Meron talaga. O, dinadivert lang talaga nila, mga kababayan, ang issue. Dinadivert lang na ang punot dulo, ang mastermind ng pagnanakaw Ay, si Marcos at Jr. pagbabalahura sa inyo ay si Marcos Jr., Yes, ginagawa si nilang lahat. Lisa Tanas Marcos kidnapper, si Remulla, si Tambaloslos, ang kanyang mga cabinet secretaries. Yes. Kaya dapat lang talaga magurgur na yan si Bangag. Matapos na yung mga hayop na yan, pati yan si John Vic Remulla, sana atakihin na sila lahat ng mga bulate at nang hindi na sila pamarisan at hindi na Yes. sila makagawa Tapusin ng ang mga tao. kasalanan. Ang malapit kasi, mga kababayan, yun na nga, kawawa talaga Pilipino. Habang tayo dito araw-araw nagsasalita, araw-araw din sila nagnanakaw. Yun, Uubusin nila ang pera ng bayan hanggat hindi nyo natatagpas yung mga yan. O, di ba? Ganito yung mga dapat na bira. Katulad niyan. O, asaan si Bongbong? Ipakita nyo ng live. Nang humihinga. Kasi nga, hindi basta-basta yung sila na rin naman yung naglabas at napaamin na rin naman sila ng sakit ni Bongbong Marcos. Hindi bihira nakakaligtas sa ganun, lalo na kung iso-surgery yan. Napakahirap niyan. Yung iba, after surgery, kunting panahon na lang natitegi na rin eh. O, di ba? Kita mo si Cory Aquino, di ba? Parang sa colon cancer naman. Pero sabi nga kasi pag dumudugo na daw yung ganyan, medyo tagilid na. Kaya, kung mag-surgery man siya, kung makaligtas man siya, magpapahinga siya, hindi niya kayang mamuno. Kaya ibigay nyo na yun kay BP Sara, o diba? At saka hindi mo naman ibibigay, talaga namang si BP Sara na ang next in line. Walang question dun eh. Kahit ano pang sinasabi nyo, hindi pwedeng si Recto. Wala yan, hindi pati binoto ng taong bayan. Yan talagang maling-mali. Kaya kung sakaling, sabagay, lalabas naman yan kung talagang nangyari sa kanya. Hindi pwedeng pa video-video lang siya ng ganun. Kasi talagang hindi maganda yung tama niya, di ba? Tapos eto na nga, si Marlica. Sinasabi niya na, pag natuluyan niyan, hindi rin kakayanin ni Lisa. Kasi nga, syempre, sa dami ba naman ang kawalang hiyang ginawa nila. At saka, butit alam niya na maraming excited na matigi siya. Totoo naman, nasa video naman talaga yan. Nasabi niya okay daw siya, wag daw masyadong excited. Parang ganun, parang hindi nakakamatay yung sakit niya. Totoo ba? Malapit ka na, tigilan mo yan. At saka totoo naman yung sinasabi din ng mga to na kailangan na talagang matapos tong mga taong to. Lalo na, kailangan na mawala ni BBM. Sobra-sobra na kasi nga, kagulo na. Hindi nakakayan. Kita mo ngayon yung caravan sa Cebu. Dadaan lang naman sila. Hindi naman sila dun magngangaw-ngaw. Hindi sila dun magsasalita kung may event man dun. Dadaan lang sila. Hinarang pa ng mga pulis tapos hinuli yung isang vlogger. Diba? Sobrang sinasabi nga niya na martial law na hindi lang declared. Talagang gano'n na yung nangyayari. Sobra-sobra na ang taong hindi nila deserve na ginigipit sila, di ba nga? Sila, Atty. Harry Roque, yung lagi sinasabi na ang dami nilang ginipit, ang dami nilang kinawawang tao ngayon. Wag lang sila mabuko. Kasi yung mga taong inaano nila, syempre, yung mga bumabatikos, yung mga nagsasalita. Eto ngayon, nananagilid na naman itong mga ibang Pero mabuti na lang, magpasalamat pa rin tayo. Marami pa rin talagang matatapang na handang lumaban. Kasi sinasabi talaga nila, sobra-sobra na. Ayan, sila Kong Mike, si Atty. Harold Respicio, sabi nga niya, hanggat hindi kami bumibitaw, hanggat lumalaban tayo, may pag-asa dahil hindi namin sila tatantanan. Ganon. O, di ba? At least may mga taong ganyan. Ito, si Atty. Rowena Guanzon. Hindi niyan gusto si PRRD, pero ngayon, na-appreciate na niya. Sa sobrang sama na nangyayari ngayon, na-appreciate na niya yung time ni PRRD na mas maayos talaga at mas mahal siya ng tao kahit papaano, kahit anong sabihin nila. Yan ay dilaw. Talagang yan ay dilaw na dilaw si Atty. Rowena Guanzon. Pero, napakaganda ng mga sinasabi niya. At yung totoo naman talaga. Kaya maraming nagmamahal sa kanya. Kaya gusto siya ng karamihang tao. Pag talagang magiging senador to pag tumakbo to si Atty. Rowena eh. Tama yung mga direksyon, yung mga sinasabi niya. Tapos according pa sa batas, di ba? So, kaya ganyan. Tingnan mo ngayon talagang tuloy-tuloy siya sa pagsasalita. Talagang lumalaban din siya kahit papaano. O, di ba? Lagi nga siyang tingnan mo yan, yung mga interview niyan. Makikita mo talaga, napaka-diretso ng
mga sinasabi niya. At saka, kitang-kita niya kung paano talaga ngayon. Siyempre, may edad na yung mga yan. Kitang makukompare nila na nung time ni ganito, ni ganyan. Kung ano yung nangyari sa Pilipinas, ay kita nyo naman ngayon. Sobrang talagang binusabos talaga nilang masyado. Yung corruption pa lang, talagang lahat yung mga pera. Ang dami nilang kinuha na hindi maipaliwanag. Kaya ito talaga siya talaga yung presidente na hinihiling ng karamihan na kuhanin na lang. Dahil sa sobrang sama ng nangyayari ngayon. At ginawa ng admin niya. Grabe, sobrang sama sa panahon niya.